Okay. Yan, welcome dito guys sa ating day 3 ng ating 5-day Facebook Ads Challenge. And let me welcome everyone sa ating live training session. Kay Sir Alvin, Art Masongsong, Bay, Billy Tenorio, yan, Kathy, Cessna, Cherry, Cosme, Edgar. Yun, let me... Kuha ko na guys ng tubig, mabilis lang ha. Yan. Let's go, let's go. Nandito ba yung may-ari ng ating ads manager? Sino nga ulit yung may-ari nun? Si Nuggets, yung may-ari ng Nuggets. Nandito ba siya? Wala. Yung Nuggets na ad account. Kalimutan ko yung name. Anyone of you guys can remember kung sino yung name niya? Kalimutan ko. Nuggets. Nuggets. Yan, Nuggets Advertising. Si Ma'am Rose Ann. Oo, tama. Ma'am Rose Ann, igalaw mo ang baso. Nandiyan ka ba ngayon? Tingnan natin kung nandito siya sa list. Baka mamaya hindi lang siya makapag-unmute. Wala siya dito. Oo nga, wala siya dito. Okay, okay. Coach, ano maganda interest na wala some service message? Wait lang ha. Sino guys ang gustong mag-ano? Since wala pa, ito na si Ma'am Roseanne. Ma'am Roseanne, ikaw ba yan? Nandiyan ka na ba? Pwede ka mag-unmute, unmute. Ma'am Roseanne, can you hear us? Tao po. Ma'am Roseanne, naririnig or type ka lang dyan sa chat box kung hindi ka makapagsalita. Kasi gagamitin natin yung ano mo. So, hindi siya makapag-unmute. Ma'am Roseanne? Hello? Igalaw mo baso. Message natin siya. Ayan, mukhang hindi tayo naririnig. But anyway, so check ko lang yung page niya kung anong para saan yung page na ito. Kasi yun ang gagawa natin ng ads. Nuggets. Ano bibig sabihin nun? Page. Tingnan ko yung page niya ha. Wait lang. Nuggets. More on food. Oo. Food. Chicken nuggets. Oo. Chicken nuggets. Anyhow, sige. Let's go. Okay. Yan. Let me quickly share my screen. Di ako makapag-unmute, sorry, ano po ba need? Hindi, ano lang. I was about to ask kung para ano yung line of business, but anyway, nakita ko na siya. Okay, so let me quickly share my screen para makarami tayo. Okay, and there you go. So malinis na malinis, wala pang wala pang bahid ng ano ng any rejected ads or any campaigns na naglo-launch. Okay, so from scratch,
This is how I structure my campaigns, no? So all you need to do is to click create button. And then since si Ma'am Rose Ann is more on selling chicken nuggets, if I'm not mistaken, this one, then I'm gonna head over to sales, no? So then once you click sales, click continue. And then kapag nagte-testing ka pa lang, usually ang ginagamit ko, manual sales campaign. Hindi ko muna 'to ginagamit na Advantage Plus shopping campaign. Okay, and then click continue. Then I always name this one as like POF or cold audience, conversions, sales, or CTM sales, testing. Ano yung CTM? Click to message. So for those of you guys na leads ang iraran, so ang naming convention nyo pwedeng POF conversions, CTM leads testing. No? Kasi si Ma'am Rose Ann, she is selling something which is very straightforward within a couple of, let's say, kung magkano presyo nito Ma'am Rose Ann? Hindi ba hindi ba ng ganong kamahalan, di ba? So anyone can buy right away. So yun, kaya diretso na tayo ng sales. But if you are someone selling a very expensive or let's say 5,000, 10,000, 50K, 100K product, then you have to nurture them as a lead in order for them to convert into a paying customer. Okay? So, Ma'am Rosan, may specific geo-targeting location ka ba na tinatarget? Di para dito? Okay, lalagyan lang natin to ng 100 pesos. May specific targeting location targeting ka ba? Okay, tapos ang gagawin nyo dito 100 pesos start date, tapos usually ginagawa ko siya ng 12 midnight. Okay, 12 AM. Okay, bakit 12 AM? Kasi we want to maximize our budget. Let's say for example, nag-launch ka ng 12 midnight. Okay, and then 12 midnight ulit ito, the following day. Tapos ito 12 PM yung 12 lunchtime, di ba? So imaginein mo kung na-miss mo yung between 6 to 8 PM na window. Anong meron dyan sa 6 to 8 PM na window sa umaga? Papasok ng trabaho yung mga karamihan. Okay? Even if may mga businesses yan or may trabaho yan. Yan yung hour na kailangan mong ma-hit yung mga audience mo. Okay? Now, let's say for example, nag-launch ka ng 10 AM. Sorry. 10 AM. Na-miss mo yung window of opportunity na to. May kinalaman yon sa resulta ng ads mo the following day. So usually ganun ko ginagawa siya. 12 midnight to 12 midnight. Para yung buong 24 hours, ma-distribute mo yung budget mo na 100 pesos. Okay? So, yun yung rationale, and then let me know Ma'am Roseanne kung anong location para kung sakali yun ilalagay ko dito. And then pagdating dito sa ad level, ang usually na ginagamit ko dito is ang naming convention ko kung image img1 underscore c1 underscore h1. Okay, ano ibig sabihin ng img? Ayan ay image 1. C1, ibig sabihin copy 1 or headline 1. So yung copy, ito yon yung nilalagay mo dito sa primary text. Tapos yung headline, yung H1, ito yung nilalagay mo dito sa headline. Okay, obviously yung image yung nilalagay mo dito. Okay? Ma'am Roseanne, hiningan ako ng phone number ni Facebook. Bagong ano to? Bagong kanan naman ni Facebook, so we have to follow. Let me please provide the phone number na associated dito sa account na to. Nag-add phone number ako. Tama ba tong number na to? We found the vulnerable numbers for your profile. Ano bang number yung ano dyan? Mali po, okay. Teka muna ha. Kaninong number to? Ba't nakalagay dyan? Teka. Bakit associated? Hindi ko naman number to ah.
167. Oo nga. Kaninong number to? Add number to add account. We found the following number. Select which add to your add account to add different numbers. Verify a different number. Anong number po ang tama? Yung nasa cover photo ng page. Okay, na cover photo, cover nasaan dito? Ito. So 0997-194-8365. Guys, order na kayo ng chicken nuggets. Tama, no? 0997-194-8365. Yan, marami nang magiging order si Ma'am Rose Anyan. Tapos, magsisend to ng code Ma'am Rosan ha, paki-send sa akin. Teka lang, Philippines, nasa na yan? 63. Yan. Then, preferred language. And then next. Magte-text to sa'yo ha. Yung code. Pakibigay sa akin yung code. Okay, nag-send na ba? Pa-send po dito ng code nung pinadala ni Facebook. Okay. Type mo lang dyan sa Zoom. Tururut. Window, don't save. Ayan, wala pa ba Ma'am Roseanne? Na-traffic siguro. Taga saan ka ba? Mamaya na ako sasagot sa chat box ha. Traffic ba Ma'am Roseanne? Wala pa? Naririnig ba tayo? Tao po. Wala, hindi tayo marinig ni Ma'am Roseanne. Si Ma'am Roseanne, nandiyan ka pa? Roseanne. Wala, hindi siya na. Baka kumakain. Sige, ikaw na lang Campos John Vincent. Share mo yung screen mo. Okay, John Vincent. Sige, share ka ng screen. Okay, sige po, coach. Okay. Baka may order, may dami siguro pa order. Kabubukas lang natin, biglang madami pa order ha. Share ka ng screen mo and then we are going to... Kita po ba, coach? Yes, pahingi ako ng remote control access. Paano po yun gawin? Ayan, nag-request na ako. Ayun, nag-message lang. Okay po. Ma'am Roseanne, we've been waiting for you for quite some time. So, nandito na kasi kami kay John Vincent. So, medyo natagalan lang. Ayan, sige, bigyan mo ako ng wag mong gagalawin muna. Okay, sige po. Ito. May mukhang dumami yung order mo Ma'am Roseanne kaya akala namin wala ka na hindi ko sumasagot kanina eh. So, ayan. Let me Vincent. Wala pa palang add account ito. So, gagawa tayo ng add account.
Kanina ka pa nag-send. Okay, medyo delayed lang siguro yung ano. Kay Hotpie, oo, okay. Medyo, okay. Medyo ano kasi 'to, Sir John Vincent, wala ka pang ad account, so it may take us a lot of, it may take us some time, but, sige. Okay lang ba balik ako sa'yo, Ma'am Roseanne? Sorry, Sir John, puwede mo namang sundan ito. So, Okey, sige po, sir. kasi ito wala pang ad Day account. Day 1 po ba diniscuss yun, sir, yung ano, ad account? Yes po, day 1. You can ano, Okey. you can go back to that recording sa day 1. Okay, kasi ito medyo Okey, sige po, sir. kakain ng oras sa'tin 'to pagka ano. So yun, I'll share back my screen. Kakain po kasi ng oras yun, eh. Nakaka-15 minutes na tayo, wala pa tayong halos nasisimulan. So add the Okey phone lang po, sir. number, verify number, next, and then next, text message, next. Then paki-send po sa amin yung 9971948. Paki-send po sa akin yung, code. Di ko nakita, iba pala yung na-replyan mo, kaya Hotpie yung ano. Ayan, 38160, 38160, submit. Bagong pakulo na 'to ni ano, ni Facebook. So, sunod tayo. So, phone number is confirmed, done. Okay, and then, what I'm gonna do is for the sake of ano, kunin ko muna ito, 'no, yung nandito sa, ah, picture. Usually kasi guys, kamukha nito yung picture niya pa-vertical or hindi ayos yung ano, yung image. So, ang ginagawa ko dito, pumupunta muna ako ng Canva para maging kwadrado. Okay, custom size, create a design, custom size, tapos ang usual na ano ko 1080 by 1080, create a new design. Tapos ina-upload ko 'to, upload files. Ayan, kung nasaan ito siya, nuggets, yan. Tapos ilalagay ko yun dito, and then pupunta ako sa elements, tapos grades, tapos imo-move ko lang ito para pasok na dun sa loob. Okay, tapos nuggets, image 1, para yun ang gagamitin ko. So kwadrado siya, square. Then download, click download. Okay lang guys kung medyo mabilis ha. Puwede niyong balikan naman ito sa ano, sa recording. So babalik ako dito, and then I'm gonna click add media, add image kung image, video kung video, add image, then upload. Then ayun, pasok ko siya diyan. Key, and then next. Tapos kamukha nito merong 'di ba yung original ganyan, tapos original. Hihingian ka ng vertical dito yung pahaba, yung 9/16. So puwede mong gawin dito, 'pag pahaba, i-ano mo lang, i-create design, tapos, puwedeng story or reels, puwede 'yun. Instagram story 'yan, puwede 'yan. Tapos upload mo dito yung mismong yung vertical, downloads, nasa ito yung vertical. Tapos yun ang ipapasok mo dito para vertical yung image. Tapos gano'n pa rin, elements. Then grids, shoot mo 'to dito. Tapos nuggets, image 1 vertical or 9/16. 9/16. Then share, download, yan. Para meron ka ding vertical. Tapos balik ka dito,
sa ginagawa mong ads. Ito, di ba, na kwadrado kasi yung napasok natin. Tapos itong nasa gitnang vertical, click mo yung replace. Tapos upload ka. Then, hanapin mo yung nuggets or yung vertical na image. Yun na yung papasok mo dito. Okay? Tapos, naka-vertical na siya. Click mo yung next. Ayun. So, naka-vertical na yung image. Yung click mo yung next. And then, click done. Yan. Tapos, balikan natin yung page ni Ma'am Rose Ann. Kung meron tayong pwedeng hanapin copy dito or add copy. Mukhang hindi pa siya nakakagawa ng add copy. And then, what I'm gonna do is, I'll head over to ChatGPT. No? Punta lang ako ng ChatGPT. chat.open.ai.com or chatgpt.com. Then, I'm just gonna write here, I am selling nuggets, selling chicken nuggets with a brand name Nuggets. Write a compelling sales copy using the AIDA model. Okay, ano ba yung AIDA model? Attention, interest, desire, action. Ibig sabihin yung model na to, usually ginagamit ito madalas sa marketing. Okay? Yes, may question ba? Narinig ako nag-unmute. So, yan. Kung wala, then I'm just gonna hit this one. Ayan. Ayan. Let the AI do the thing for you. Mabilis lang. Okay. So, masyado siyang mahaba. Yan. So, yung attention, yun na yung gagamitin nating headline. Pwede natin gamitin headline yan. So, balik tayo dito. Lalagay natin sa headline. Okay. And then, tayo dito. Sa interest, syempre wag niyo itong i-copy yung interest din. So, copyin mo lang yung pinaka magandang part. So, let's say ito lang. Okay, copy mo lang to. Masyadong mahaba. Lagay mo din sa primary text. Tapos, our nuggets, blah, blah, blah. Okay. So, mabilisang add copy lang tayo. And then, this one, don't wait, indulge. Yan. So, meron na tayong sales copy. Okay, and then paste it here. Okay. And then what I'm gonna do is, since meron na tayong add copy, then pupunta na ako dito sa start conversations. Click ko na yung edit. Then yung template na to, papalitan ko ng tawag dito ng naming convention. Ang gagawin ko, broad chat flow 1.0. Yan yung template na gagamitin ko. Tapos, text only. So, hi Clarence, please let us know if you want to order our mouth-watering chicken nuggets. Chicken nuggets. Yan. Tapos, dito, frequently asked question, how much usually, di ba? How much is the chicken nuggets? Then, magkano ba to, Ma'am Roseanne? Mahal naman.
Ay hindi 'no, hindi wala pa palang presyo. Magkano ba 'to Ma'am Roseanne? Walang presyo? O lagyan ko ng ano, 350, 99, okey. Sa'kin, yan, ₱99. Okey, ilang pieces 'to? Halimbawa, 5 pieces chicken nuggets. Ilang pieces ba 'to? Ilang pieces ito Ma'am Roseanne? 6, ayan, 6 pieces chicken nuggets with dressing na ba? Tama, yan. With french fries or dressing, okey, and fries. And french fries ba? Order na kayo guys, ₱99 lang, oh. Ayan, tapos, and then, question number 2, puwede, available, can you deliver or, um, tawag dito, ano ang puwede nating ilagay dito sa question number 2, ano ba yung frequently asked questions na tinatanong sa inyo ng customer niyo? Sabagay bago lang kasi yung page mo, eh, so hindi ka makakapag-ano. So, lagyan muna natin ng, um, anong nakalagay? So, do you deliver? Yan. Do you, what is the payment option? What are the payment options? Payment options. Tapos kung ano ka ng GCash, yung GCash number mo ilalagay mo, PayMaya or Maya na sila ngayon, eh. And then let's say cash on delivery, 'di ba? Puwede naman. Okay, and then what else? What are do you have what are other options? Yan, tapos lagay mo dito, product 1 kung meron ka pang ibang product. Okay, then product ano ba yun? Product 1, product 2, product 3. Okay, then lagyan mo ng presyo kung merong presyo. Then what I'm gonna do is, for the sake of this demonstration, is I'm gonna hit save para mai-publish ko siya. Okay, and then publish. Kasi 4 na campaigns ang gagawin natin guys, kaya medyo binibilisan ko lang ng konti. So wala pa tayo sa kalahati. Okay, now what I'm gonna do is, 'di ba meron ka ng TOF conversions, click to message na, na sales campaign? Ang ginagawa ko usually, dito pala, so kung buong Pilipinas 'to, so ilalagay ko PH 'no? So, broad open audience -1, yan yung sa ad set level ko. Tapos kung may specific geolocation ka naman Ma'am Roseanne, ilalagay mo lang dito kung halimbawa Laguna lang yan or ano. So, dito mo ilalagay yung ano, sa geo-targeting ito, sa baba dito. So, switch to original audience option, use original audience. Tapos dito mo makikita kung saan yung location na gusto mong ilagay. Taga saan ka ba Ma'am Roseanne? Saang location mo? Layo naman? Malayo ka pala? Nandun sa page. Nandun sa page. Parañaque, o yun. Parañaque, Metro Manila, yan. So, 25 miles, Parañaque, then pwede mo namang i-adjust ito. And then siyempre, papalitan mo to. Instead na buong Pilipinas, PQ na lang. Ayan, pwede mong lagay ng abbreviation. Okay? So, what you're gonna need to do is, di ba meron kang broad open audience, ang ginagawa ko dyan usually, dinoduplicate ko to. Tapos, yung ad set, nasa ad set ako nag-duplicate ha, hindi sa, ano, sa ad level. Tapos, ang ginagawa ko dyan, kasi yung isa walang interest, di ba? So, ang gagawin ko dito, Parañaque,
interest, tapos hahanap ako dito ng interest, kung ano man yung interest niya. Halimbawa, food. Ayan, food and drink or meron bang chicken nuggets na specific? Chicken nuggets, meron ba? Oh, wala. So food na lang para mas specific. Mas ano, mas malapit-lapit. Yan, food and drinks. Tapos yung ginagawa ko diyan, kinokopya ko lang 'to. Babalik ako dito. Boom. Check natin yung budget. Yan, 100 sa tama. June 20, then publish. Wait lang pala. Bago mo i-publish, pupunta ka dun sa ad level. Then scroll down ka. Tapos yung chat flow mo na broad chat flow 1.0, i-duplicate mo 'to. Tapos lalagyan ko 'to ng emoji. O kaya puwede kang maglagay ng emoji ng punta ka lang ng pili app, Facebook symbols. Meron ba ditong chicken? Eto, yan, chicken. Ayan, chicken. Ayan, lalagay mo, chicken nuggets. Ayan, chicken drumstick. Ayan, so may emoji siya, 'di ba? Merong chicken tsaka itong drumstick. Although siyempre hindi naman basta ano ko lang 'yan. Kung meron kang makikita ditong anything na makaka-reply sa drumstick, then that would be better. Now, what I'm gonna do is save this one. Ay, mali. Hindi ko napangalanan 'to. So, edit. Ilalagay ko dito, interest na ngayon siya. Chat flow 1.0. Okay, and then save. Yan. So, interest chat flow 1.0 na siya. And then, meron siyang emoji. Then, click publish. Anong purpose ko ng emoji? Sino makakahula? Bakit may emoji? Sino makakahula? Bibigyan ko ng chicken nuggets courtesy of Ma'am Rose Ann. Wala? Sige, Ma'am Para. Sabi ni Sir Edgar, Para po reference. para malaman na yung ad na yun, specific for that ad set. Galing. Isang palakpakan naman diyan kay Ma'am Para. So, ibig sabihin, ang tawag ko doon ang identifier. So, ibig sabihin kung merong specific na palatandaan ka or identifier, malalaman mo agad kung saan galing na ad or saan galing na ad set. Yung ibang students ko ang ginagawa, kinukuha nila yung emoji, kinokopya nila yan, tapos yun ang nilalagay nila dito sa ad set level. Kiniklik tong pencil, tapos publish. Ayun. So, ibig sabihin, pagdating mo dun sa Meta Business Suite, tapos pagpunta mo ng inbox, alam mo na agad kung saan galing yung nag-message sa'yo na customer. Okay? Tapos, alam mo na agad, madali mong masisi kung sino yung buwisit na ad na nakakakuha ng maraming basurang inquiries. So, pwede mo na siyang agad ituro na, itong ad na to, puro basura yung pumapasok dito based doon sa emoji na natatanggap ko. Okay? So, mangyayari nun, papatayin mo na yung ad na yon. Okay? So, identifier yon o kung sa term ng mga advertiser, yun yung tracking na ginagamit mo sa messaging campaign. Okay? So, yun yung isa sa mga pwede mong gawin. Now, dahil meron na tayong CTM sales testing, what I'm gonna do is I'm just gonna create a new campaign. Okay? Usually, para hindi ako malito, okay? Ang ginagawa ko, dinuduplicate ko lang tong browser. So, magiging dalawa na siya dyan. Okay? Para copy and paste na lang ako. And then the next thing that I'm gonna do is create. And then, for example, I'm gonna run a lead generation campaign. So I'm gonna select leads, continue, manual leads campaign, continue. And then I'm gonna type in TOF, conversions, CTM leads naman ngayon. Kanina sales, di ba?
So, ayan. Pagdating dito, Parañaque, broad open audience 1. Kanina ang nasinelect ko Messenger, di ba? Ngayon naman ang ise-select ko instant forms. Okay, and then makakakita kayo ng ganito na notification, just click view terms. And then kahit di mo nang basahin, agree ka na lang. Ganun talaga. Okay, and then ganun pa rin 100 pesos. Then make it sure na midnight, 12 midnight yung campaign mo. Okay? Then change the location to Parañaque. Yun know, may free advertising promotion si Ma'am Rosan dito. Baka naman Ma'am Rosan. Ayan. So, gagawin natin dito, ganun pa rin ang naming convention. Image 1, C1, H1. And then, remove ko lang ito. Add media, add image. Once na naka-upload naman na yan, so pwede mo nang i-reuse yun. So, ito na siya. Next. Okay, tapos replace mo lang nung vertical. 1080 by 1920. Next. Ayan, tapos click mo yung next. Then, click done. Yon, tapos kokopyahin ko lang yun nandito sa ginawa ko na una. Okay, scroll down. So, dahil para mabilis tayo. Tapos, ito yung headline. Okay, mapapansin nyo guys na merong binibigay si Facebook na suggestions. Ayan o. Text generation 0 out of 4 AI generated to. Ibig sabihin doon, based doon sa nilagay mong ad copy sa itaas, nagbibigay si Facebook ng suggestion dito sa ibaba. So pwedeng ito yung gamitin mo moving forward. Ayan o. So si Facebook na, AI ni Facebook na ang gumawa nun para sa'yo. Okay? So ayan o. Okay, so nandito na tayo sa Facebook lead form. Now, what you're gonna do is, may makikita ka ditong notification na kailangan mo daw mag-create ng form. So, click mo lang yung add form. Mapupunta ka dito sa create form and then change the naming convention FB form 1.0. Okay? Then, makikita mo dito, it's either tatanungin ka ni Facebook kung more volume, higher intent, or rich creative. Itong rich creative, hindi ko pa ito nagagamit. But I usually use the higher intent or more volume. So for this demo, I'm just gonna select more volume. Guys, you have to be very careful dito sa Facebook lead form kasi marami nagrereklamo dito na puro basura daw yung pumapasok dito. So make sure lang na marami kayong pre-qualifying questions para hindi po kayo mapasukan ng mga basurang leads. Okay? And then kung nakakita nyo na puro basura, make sure po na stop nyo yung campaign or yung ad. Then what I'm gonna do is click intro. Pwede kayong maglagay ng mismong image nyo na i-upload or used image. You can try to use the same image doon sa ads ninyo. Okay? Then add greeting. And then you can say something like, welcome to nuggets.co, or let's say for example, kung meron kang promo, buy 6 pieces of nuggets.co and get 1.5 bottle of Coke. Ba? Rosan, bahala ka dyan. So, ayan. Yun yung pinaka-headline mo na. Ayan, order na kayo guys kay Ma'am Rosan. Yun, so, buy 6 pieces, blah, 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 kung ano yung promotions mo. And then, ito guys, kung halimbawa, nasa real estate kayo, nasa
financial advisors kayo, same lang po. Kung ano yung itsura nito, you have to make sure na yung headline ninyo ang ilalagay ninyo. You can say something like, anong tawag dito, last or the best investment for medical practitioners, ganyan-ganyan. So, yan. Then, for the sake of this demo, I'm just gonna get this one as my paragraph para mabilis tayo. Then questions, add question by providing your contact info. You agree that one of our staff may reach or will call you. Yan, kung hindi ka sa English mo, balik ka lang ng ChatGPT, rewrite this. Yan. Yun. So, copyhin mo lang to and then balik ka dito. Okay, kung pwede yung kukunin yung email, add category or yung contact number. Kung hindi naman email, remove mo lang to. Just the full name and mobile number. Okay, and then sa privacy policy, sa add questions pala, meron kang multiple choice dito na pwedeng gamitin. Multiple choice, please provide what choices. Please select the best combo, best chicken nuggets combo in the choices below. Okay, and then let's say combo 1. Or kung halimbawa, nagbebenta ka ng kahit let's say ang tawag dito, if you are a financial advisor, select the best insurance policy below. So yun, ilalagay mo dito yung insurance policy. Policy 1, policy 2, kung nasa real estate ka naman, real estate 1 or property 1, property 2, property 3. So pwede mo ilagay yan. So in this case, combo 2, and then you can add yan, combo 3. Okay? And then you can also make short answers. No? It's up to you kung ano yung gusto nilang anong tawag dito? Halimbawa, sa short answer, click mo to. Please let's say please add notes below for the delivery for our delivery. Yan. So parang tawag dito, maglalagay ka ng special notes. Halimbawa, palagyan po ng extra ketchup or extra tawag dito, mayonnaise. So pwede mong ilagay dun sa short answer. Okay, and then privacy policy, since wala ka namang website, punta ka lang dun sa page mo. Switch natin to kay Nuggets. Ayan, nuggets.co. Tapos, ayan, click lang yung next, accept. Tapos, click mo yung mismong pangalan ng page mo, nuggets.co, use page. And then, kunin mo tong URL sa taas. Tapos, yun ang ilalagay mo ditong link. Okay? Since wala ka namang privacy policy, yan mo nalagay mo temporarily. Tapos, type mo lang privacy or nuggets. Nuggets.co privacy policy. And then, message for leads. Kung go to website, ilagay mo lang dito is yung URL mo. Pwede. Kasi wala ka pa ng website,
ilalagay mo dito yung link. Tapos instead na view website, visit our page. Visit our Facebook page. Okay, and then create form. Image is required. Bakit wala akong image? Hindi pa kasi ako naglagay pala ng image. So, pwede ako mag-upload ng image. Punta lang ako ng Canva. Okay, and then create design, Facebook ad. Ito yan, 1200 by 628. Okay, yun yung gagamitin mo. Tapos dito sa photos, lagyan mo lang dito, chicken nuggets. Yan. So, pwedeng ito. Hindi naka-premium yung ano ko, Canva. So, lagay mo lang to grades and then shoot mo lang dyan. Tapos, chicken nuggets. 1. Then, download. Yan. Then, balik ka doon sa iyong ad. So, upload image. Tapos, click mo yung dinownload mo na image. Yon, meron ka ng chicken nuggets. Galing. Then, what you're gonna do is to create the form. That's it. So, meron ka ng FB form 1.0. Halimbawa, meron kang babaguhin dito, Ma'am Rosan, all you need to do is to just click the duplicate button. Duplicate. Tapos, halimbawa, if you want to make the major changes, so gagawin mo na tong 2.0. Tapos, from 2.0, 3.0, 4.0, blah, blah, blah. So, para at least meron kang reference kung saan ka nag-umpisa sa form na yon. Okay? Malinaw? Ayan. So, and then you have the FB form, then publish. Okay, mamaya na ako sasagot sa ano ha, sa chat box. Okay? Then, the next thing that you're gonna do is the click to call. Okay, dahil meron na tayong click to dapat pala ito ano FB form pala to, hindi click to message. FB form leads. Okay, kasi yung nasa taas click to message. Okay? Then what I'm gonna do is create another campaign and again click leads, continue. Manual leads campaign, continue. And then ang ilalagay ko dito ay teka. Ilalagay ko dito sa campaign name TOF conversions click to call leads testing. Okay, pagdating ko dito sa ad set level, instead na website or instead na instant forms, I'm gonna select calls. Okay? And then, ganun pa rin, 100. Yung 20, 12 midnight. Then, location would be Parañaque. Okay? Then, broad open audience pa rin to. PQ, broad open audience 1. Then, dito, ganun pa rin. Image 1, C1, H1. Tapos, lagay tayo ng image. Then, kopyahin natin yung ating ginawa dito sa kabila. So, lagay din natin yung headline. Okay, and then pagdating dito sa baba, yung number po na nagagamitin po ninyo. Ano nga ulit yung number ni 09, asa na yun? Wala. Dito nag-backread tuloy ako. Dito sa page.
09, asan na yun? Na-remove ko yung notepad eh, teka. Ito. Ayan. Na-remove ko yung notepad kanina. 0997 194 8365 yan. 1948365. So yun ang ilalagay mo dito. Tanggalin mo lang tong 0 kasi may 63 ka na. Ay. 665 ba yung dulo? 8365 tama. 997. Tapos diretso calls na yan sa inyo. Ayan o, makikita mo dito yung itsura ng ad mo. May call now button. Okay? So diretso tawag. Publish. Okay. So meron na tayong tatlong campaign. Ang gagawin natin ngayon is mag-create naman tayo ng retargeting campaign. Kasi itong TOF, ibig sabihin ito yung cold audience, first time kanilang makita sa newsfeed nila. So, kailangan natin ng retargeting campaign. So, what I'm gonna do is head over dito and then hahanapin mo tong all tools. Click mo yung all tools and then look for audiences. Tapos, create a custom audience. Tapos, Facebook page. Next. Tapos, hanapin mo lang yung page mo dito, Nuggets. Tapos, everyone who engaged with your page. Huwag nyo nang pahirapan yung buhay nyo, guys. Just select everyone who engaged with your page. And then, type mo lang dito, Nuggets. Everyone who engaged FB 365. No? And then, create audience. Yon. So, makikita mo dito, populating na siya. Ibig sabihin, lahat ng nag-engage dun sa page mo, you can retarget them using this campaign. So, I'm gonna head over to this campaign and I'm just gonna select one campaign, which is the CTM sales testing. So, ang gagawin ko is click ko lang tong box, duplicate, and then duplicate with current settings lang ako. Continue. Duplicate. And then, instead na TOF, ang gagawin ko dito, MOF, CTM Sales Retargeting. No? Para meron tayong retargeting campaign. Okay, dahil dalawa yung ad set na nando doon, i-delete ko lang yung isa, which is yung interest, para matira yung broad open audience. So, ang gagawin ko dito sa broad open audience, click ko lang tong box, click edit. Then what I'm gonna do is name them this one as stock audience 365. Okay, then head over to sa baba dito sa custom audience, type ko lang dito yung 365, automatically lalabas na yun dito. Okay? Kung may website ka, then you have to create audiences. Create audience, custom audience, website, everyone who visited your website, or kung may Instagram ka naman, everyone who engaged with your Instagram page. Okay? Now, dahil Facebook lang ang meron tayo, so yun ang ilalagay ko dito. And make sure to uncheck this one. Kasi pag naka-check po ito, mag-i-expand po ang audience ninyo. Okay? So, dapat naka-uncheck po yan dahil meron ka ng retargeting campaign. So, ang naming convention mo na ngayon, MOF conversions or middle of the funnel or same as warm audience. Okay? Dali na tayo doon. Then, pagpunta mo dito sa ad level, publish. And then, you can select publish with adjustments or publish without adjustments. Pwede naman yan. Okay? Yon, meron na tayong pa-mute muna guys ha. Meron na tayong 4 na campaign. Okay? Ayan, it's time to answer all your questions dito sa chat box. Okay, puntahan ko muna is nasa una.
Mga natabunan dito. Haba nung ano, haba nung thread. Hindi ko sure kung masasagot ko lahat. Mag-overtime ulit tayo nito. Teka. Ay, nasa na? Yesterday pa pala to. Yesterday. So na yun, sumobra pala ako. Yesterday pa pala to. Teka lang. Randy Arevalo, same po ba ng runtime ang main ad, then the retarget ad? Sa retargeting ad, Sir Randy, hindi mo na kailangan mag-set ng time. Anytime na yan, pwede ka na mag-launch. Kasi yung audience mo doon is predefined na siya. Okay? Unlike doon sa testing campaign na TOF, kailangan mo talaga doon na 12 midnight. Wait lang guys for the benefit of those na nag-question kanina, nag-send ng question, babalikan ko lang doon sa kasi natabunan ng iba eh. Coach, ano maganda? Interest lagay for home service massage. Home service massage, then you can choose home service. Baka merong home service dito na interest. So let's say leads. Tingnan natin. Punta ka lang ng ad set, tapos hanapin mo dito sa switch to original audience, and then hanapin mo lang dito sa detailed targeting kung merong massage. Ayan, massage. Ayan, massage table therapy, stone massage, massage parlor, yan. So lahat ng massage pagsamasamahin mo lang, no? Si iPhone. Okay, tatabunan yung ano nyo. Sir Randy, yung TOF is top of the funnel campaigns or yung cold audience. First time ka nilang makita. Yung MOF naman, middle of the funnel or warm audience. Meron pa yan yung BOF, yung or bottom of the funnel. Kaya lang hindi ko na ginagamit yon. Dalawa na lang ang campaigns na ginagawa ko. TOF tsaka MOF. Okay, coach, kapag franchise, sales o leads ang maganda. Pag franchise po, Ma'am Maricel, it's going to be leads. Kasi ino-nurture mo yan eh. Hindi naman yan bibili agad sa'yo. Okay? Si Eric Gale, sir, ano magandang approach ng retargeting and ad if I have the following? I am an affiliate marketer. I have a unique affiliate link. I promote the link using FB page. I do not have the pixel since handle. Okay, kung ano yung setup natin ngayon, Sir Eric, yun na yun. Okay, kung ano yung sinetup ko ngayon na campaign, mamili ka na lang dyan kung anong campaign ang itetest mo. Pero I prefer, dito ka muna sa CTM. Itong click to message, ito. So, FB, TOF conversion, CTM, leads. Okay? Sales kasi to, pero you can choose leads. Ito. Okay? So, yun yung bagay sa'yo dahil matagal yan bago mag-convert. Nag-set up po ako ng BM kay client coach, tapos na-restrict yung BM, nagpapa-confirm identity. Question po, kaninong ID ang i-upload? Sa client nyo po, hotpie. Okay, kasi kung BM ni client yon, dapat ID ni client yon nandun, hindi ID mo. Kasi hindi mo naman pagmamayari yung BM. Okay, coach, paano po pag new page, wala pang followers, wala pang engagement ang page? O di, ask mo yung mga friends mo to follow your page. Ngayon, kung nahihiya ka naman sa mga friends mo na mag-ask ng page likes or followers, run ka ng page likes campaign using the engagement campaign setup. Punta ka lang dito, create, click mo yung engagement, continue, manual engagement campaign, continue. Then pagdating mo sa ad set level, ito yung select mo. Yung
Sorry, pagdating mo sa campaign level, ang ise-select mo ay asan na ba 'yun? Nasa ad set yata 'yan, eh. Nasaan na yung engagement? Saan na 'yun? Campaign level nga ba? Engagement. Saan nakalagay yung page likes? Alam ko nasa ad set level 'yun, eh. Nasa saan na naman napunta? Saan ba napunta 'yun? Teka lang. Switch to original audience option, use original audience. Bago na naman yung ano ni Facebook. Page likes dapat lalabas, eh. Number of conversation. Messaging apps. Ayun. Eto, conversion location. Instead ng messaging apps, click mo 'tong drop down, tapos Facebook page. Get people to engage with your Facebook page. No, yan yung ise-select mo na ano, na campaign setup. Okay, and then questions. Coach, di po ako familiar sa mga campaign sa pages. Yung 100 pesos po na yon, for 1 day lang po ba tatakbo yun? Yes po. All throughout the 24-hour period. Yung 100 pesos mo ubusin yon, Ma'am Renalyn, ni Facebook within the 24-hour period. Okay? Si Sir labo-labo na, ang daming questions. So, real estate here, coach, I used engagement campaign before. I was able to close more than 5 sales. Then good for you, Sir Edgar. So if something is working, do not change it. But if it is not working, try to make the changes. Okay, try to make changes. So kung engagement man yan, good for you. And then continue po optimizing it. Okay? Ma'am Reynalyn, may possible po ba na makakuha ng orders sa ganon? Saan? Sa Facebook page likes? Wala ka makuhang order dyan. Coach, bakit may message sa akin ganito? Adset may get 0 conversions kasi mababa ang budget mo. Kung nasa 100 peso budget ka, Sir Alvin, ganun talaga yung makikita mo. Adset may get 0 conversions. So just ignore. Okay? So, paano po ang tamang pag-optimize? Duplicate po or direct edit? Jo Marie, so ang ginagawa ko dun sa 100 peso Facebook ad strategy or Facebook ads strategy framework, dinoduplicate ko siya into a new campaign with a much higher budget. Ginagamit ko 1,000 pesos. Then sa 1,000 pesos, kapag nag-optimize ng maganda, dinadagdagan ko na lang siya 20% budget every 3 days or every 72 hours. Pero hindi mo kasi magagawa. Okay lang ba mag-jump ng 100 to 1,000? Hindi po. Ang ginagawa ko po, Sir Jo Marie, ganito po. So from 100 testing, kunyari itong si conversion CTM sales testing. Di ba 100 siya? Kunyari yung interest yung nag-work na itong may manok na ito. Ang gagawin ko dyan, click ko lang to, duplicate. Tapos instead na original campaign, new campaign ang ginagawa ko dyan. Tapos nilalagyan ko muna ng 3x para makita nyo yung itsura. Click ko yung duplicate. Tapos close ko muna to. Pupunta ako sa campaign level. Ngayon, ang gagawin ko na dito is papangalanan ko na siya ng TOF conversions, CTM sales, validate CBO. Tapos, pagdating ko dito sa ad set level, lalagyan ko na to ng 1,000. Tapos, nagra-run yung 1,000 ko, yung validate CBO ko simultaneously with the testing. So, kung meron kang dalawang campaign, ang total budget mo per day is 1,100. Okay? So, yun. Paano po
mapabilis yung learning phase of the specific ad. Increase the budget. Okay? Mas mabilis, mas malaki yung budget, mas mabilis yung learning. Pero if you don't have the stomach to increase the budget, then let it run until they reach this specific ad set at least 50 conversions, meaning 50 sales or 50 leads na pumasok. Okay, yung learning phase po na yan, walang nakakaalam kung kailan siya mawawala sa learning phase. Pag dumating yan, pag nakita mo na yan, ma'am, para na active, ibig sabihin po noon, na-define na ni Facebook yung audience mo, kaya siya nag-active, nag-exit na siya sa learning phase. So you can test or you can scale that ad set, kamukha nung ginawa ko kanina for the validate campaign. Okay? So, Sevid, sir, same test lang din ba? Gagawin ko for real estate, yes. Kung ano yung setup natin, Sevid, ganun po yung gagawin mong setup. Para meron kang 100 pesos budget per ad set. Alin po ba mas maganda, picture o video? Ma'am Maricel, i-test mo pareho. Okay, kasi hindi mo malalaman kung alin yung maganda kung hindi mo iti-test. Okay, never assume that this ad will perform unless you test it. Okay? So pag nag-assume ka, no, hindi magagana yung hindi Ato, kukwentuhan ko kayo guys. Inilaunch ko kagabi, may nilaunch akong ad kagabi. Sabi nung client ko, ang pangit ng text. Sabi niya dapat hindi mo nilaunch. Surprise, surprise! Yung pangit na text, yung nagkaroon ng mas magandang resulta. Nakadalawang purchase na kaninang umaga. And I'm not sure kung magkano na ngayon. Kung ilan na yung pumasok. So, never assume ano maganda, picture o video, i-test mo pareho. Okay, Sir Joseph, saan makikita yung learning icon na yan sa ad set level po? Kung school enrollment po ang binibenta, leads pa rin po ba or sales na agad? Leads po, Sir Randy. Coach, advisable po ba na demographics sa location, ang maraming location isi-select? For example, Marval, Batangas, tapos blah, blah, blah. Mas okay po ba na makakuha ng maraming inquiries or dapat isang location lang po? Ganito lang po yan, Sir Matthew. No? Kung ang business mo ay limited or ibig sabihin may kinalaman sa geo-targeting, kamukha nung kay Ma'am Rose Ann na nuggets ng binibenta niya at wala naman siyang delivery service, kamukha ng Foodpanda, it makes sense na Paranaque lang yung i-geo-targeting niya or yung location targeting niya. Hindi siya pwedeng mag-Luzon, Visayas, Mindanao kasi hindi niya naman kaya i-serve. Pero kung ang location mo ay kayang i-serve Luzon, Visayas, Mindanao, then makes sense kung buong Pilipinas ang ilalagay mo. Okay? Pero kung restricted lang into a certain specific location, then makes sense din kung ilalagay mo yung specific location based doon sa gusto mong targetin na location. Okay? So, sana nasagot. Normal po ba na mapataas ng pataas yung follower ng page mo kahit di mo masyadong ginagalaw? Parang boost lang po siya from 2018. Siyempre, tataas ang follower ng page mo, Ma'am Cessna, dahil nagra-run ka ng ads. No? Normal yun. Kahit ako, nung nag-run ako ng ads, nung hindi ako nagra-run ng ads, ilan lang ang followers ko. Nung nag-run ako ng ads, kahit hindi ako nagra-run ng page likes campaign, normal yun na mag-i-increase ang page likes mo. Okay? So, sinimulan ko tong page ko 2021. Until 2021, ang page likes ko noon, wala pa namang 10, wala pang 20. Then, over time, naging 5.6 na yung page likes ko. So, normal yun, nag-i-increase kahit hindi ako nagra-run ng page likes. Okay, paano po yung broad audience setup? Ginawa na po natin sa Randy. You can check the recording later on. Sino pa yung mga natabunan dito? Ano po ang metrics nyo kung ano po ang winning ad bukod pa sa mismong campaign goal? Sir Jomari, simple lang. Pag sa messaging campaign, 3 metrics lang. Sulat nyo. Number of messages. Okay? Quality of messages.
tsaka cost per message. Yung tatlo lang na yan. Pag nagme-messaging campaigns ka. Okay? Hindi applicable sa inyo ang click-through rate kasi hindi naman kayo nagra-run ng landing page or ng website. So, ang kailangan mo lang, tatlo. Ilan ang pumasok na message? Quality ba yung pumapasok na message? Magkano yung charge sa'yo ni Facebook na cost per message? Yung tatlo lang na yan. Okay? Daming question. Sir, may alert sa akin. Nakalagay cost per messaging conversation started is rising. Ano po ibig sabihin nito? Most likely, you are bidding against yourself or you've been running the same ad for a longer period of time. Okay? At hindi mo binabago yung ads mo. Wala kang dinadagdag na ad. Yung ad mo nung January hanggang ngayon, ad mo pa rin hanggang ngayon. Siya lang mag-isa doon. Baka yun yung isa sa mga problema. Okay? Isang engagement campaign is for social proofing plus messaging sales campaign using same ads sa engagement campaign. Okay ba yun, coach, if shoes and apparel? Hotpie, kung meron kang landing page or kung meron kang website, pwede yon. Pero kung messaging campaign, diretso ka na sa messaging campaign, huwag ka na mag-engagement. Okay? So guys, sorry, hindi ko masasagot ang daming tanong na dito. Last na si Ma'am Floren. Coach, sa ChatGPT ba walang ban na words kay FB pag dito nag-copy and add caption? Meron pa rin. Depende dun sa pagkaka-create mo ng prompt, yung nilagay mong text. So you have to be very careful on using ChatGPT kasi hindi niya eliminate yung mga non-compliant na words kay Facebook. Number 2, within 7 days ba, coach, malalaman agad yung winning ads na dapat scale up? Hindi mo naman malalaman yung pinaka-winning, but you can have, anong tawag dito? Makikita mo naman na continuous yung messaging niya. Ibig sabihin, continuous yung pasok ng messages. So, yun yung try mong i-validate. Okay, coach, sa leads form, para saan yung higher intent or more volume na isi-select? Pag more volume, Facebook will give you more volume of leads. Ang karamihan doon, mga basura. Yun yung napapansin ng karamihan, puro basura. Pag higher intent, you can create a much longer pre-qualifying questions. Ibig sabihin nun, sinasala mong mabuti yung mga leads na pumapasok para at least yung makakausap mo lang na leads is qualified. Okay? So, Jo Marie, pag ba may below average, need na stop? Hindi naman po. Need mo lang mag-create ng bagong ad, i-tweak mo lang yung existing ad na may below average, and then launch it kasabay nung may below average, magkatabi sila. And then see what happens if you change the variables. When I say variables, nagpalit ka ng image, nagpalit ka ng copy, or nagpalit ka ng headline. Okay? Paano kung yung pre-qualifier is chatbot? Then make your chatbot create a pre-qualifying questions doon sa chatbot po ninyo. Okay? So yun guys, it's already 8:43. So I'm sorry guys doon sa mga hindi ko na masasagot. And you still have anong tawag dito, chance to ask questions tomorrow. And if you have questions, pwede ka naman mag-ask sa ating Telegram GC. Okay, I'll be sending the Telegram GC. Kung wala pa kayo doon, you can ask questions sa loob ng Telegram GC. Isesend ko dito yung link. And here's the Telegram GC. You can ask questions here. Okay? Yun guys, maraming salamat for attending the live training session. And yun, I'll see you guys tomorrow, same time at 7:30 p.m. Okay? So yung wala pa dun sa Telegram GC, you can ask questions sa loob ng Telegram GC. Salamat guys, and I'll see you tomorrow. Bye-bye.